araw na mga kababayan natin sa Abra. Ang pinakamatinding biktima ay mga bata na nang nadat na namin ay nanghihina na. May paano sila matututo? Laman po ng notebook na ito ang isang panawagan para matigil na ang pagkalam ng sikmura ng mga tiga-Abra. Makikinig kaya ang mga susunod na uupo kahit pa nagmula lamang ito sa isang bata? Narito po ang biyaheng totoo ni Joseph Borong. Nakilala ko si Jezreel sa isang liblib na barangay ng Bangged sa probinsya ng Abra. Hindi birong pumunta sa kanilang lugar. Matatagpuan sa kabilang pampang ng Ilog Abra ang barangay Banyakaw. Mahirap? Mahirap talaga muna. Bakit? Kasi mabigat. Walang tulay patawid. Mabutit hindi malaki ang ilog. Pag umuulan kasi, di uubra ang mga balsa. Tanghaling tapat na makarating ako sa kanilang lugar. Labing-isa silang magkakapatid. Ang 5 may kanya-kanya ng pamilya. Ang nilagang gabi at kanin, pang-agahan, pananghalian at panghapunan na ng mag-anak. Napansin ko ang 9 na taong gulang na si Imet minamanas. Si Eric naman na 7 taong gulang, hindi na halos maimulat ang mga mata. Kulang na nga sa sustansya, nagkasakit pa sa bato ang 2 bata. Pero kailangan munang magtiis habang wala pang perang pampagamot sa kanila. Tapos pagdating dito sa bahay, na anong ulam, gano'n na lang mga talbos na kamuti o kaya ganyan pagtanim namin. Yun na lang ang... Ano sinasabi? Pagtalbos? Hindi na lang siya kumikubo. Basta kumain na lang. Makikita mo na yung tuloy yung luha niya na kumakain. Nakikisaka lang kasi sila Aling Mila at Mang Rodolfo na peste pa ang mga maisan. Si Jezreel na balang araw ay posible mag-ahon sa kanila sa kahirapan, nagkakasakit na rin. Nahihilo po. Pag tumadaan po ako, parang wala akong makita. Nagtitiis na lang po sa gutom. Madalas walang baon si Jezreel kapag pumapasok. Pag-awi ng pabansa, alit na may damdamin. Mahinahon. Mahinahon. Magaling siya pero parang nanghihina ganun. Makikita mo sa mata. Naawa ko talaga sa kanya, yan ang sabi ng kanyang advisor. Ano? Salisag na? Pero hindi lamang si Jezreel ang ganito sa kanyang paaralan. Natutumba sila kung minsan, nahihilo, ganun. Kaya ano ginagawa niyo pagka ganun? Eh di, ano na lang, binibigyan na lang ng pagkain. Walang pera para sa pagkain, lalong wala para sa gamot. Salat sila sa buhay, pero hindi sa pag-asa at pananampalataya. Ba't ka may rosary? Gusto daw siya pumagamot. Ang mga bata nakukuha pa rin ngumiti. Lalo na sa mga bihirang araw na tulad nito, may feeding program ang daycare center. Hindi ba araw-araw? Ngayon na lang po. Ubusin lang after 2 months. Within 2 months siguro to. After 2 months ba ulit? Wala na po. Malaking kabalintunaan kung tutuusin kung bakit nagugutom ang mga taga-Banyakaw. Kabilang man kasi ang Abra sa 10 pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas, isa pa rin ito sa nangungunang producer ng palay sa Cordillera Region. Katunayan, galing sa Abra ang halos 2 sa kada 10 sako ng bigas sa rehiyon. Pero gaya sa iba pang lugar sa Pilipinas, iilan lamang ang nagmamay-ari ng ekta-ektaryang lupain sa Abra. At gustuhin man ng mga taga rito na maghanap ng ibang pagkakakitaan bukod sa pagsasaka, wala raw ibang mapapasukan. At kung meron man, dahil walang natapos, hindi raw sila kwalipikado. Isang malungkot na masayang karanasan ang pagkakataong nakilala ko si Jezreel, ang kanyang pamilya, at ang iba pang taga-barangay Banyakaw. Malungkot dahil nakita ko kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Masaya dahil sa kabila ng kanilang kahirapan, buhay sila, hindi sumusuko
at buo ang pananalig. Pinahiram ko kay Rael ang notebook. Sabi ko sa kanya doon niya isulat ang mga gusto niyang iparating sa susunod nating magiging presidente. Nakapagsulat ako dahil gusto kong tulungan niyo ang aking dalawang kapatid na may sakit-sakit ni. Nasisira na rin po ang aming mga pananim. Ang mga tao ay bihira na rin kumakain ng 3 beses sa isang araw. Mamahal sa relative la sa Banyakaw, Pangged, Abra. Gusto kong tiyakin kay Rael na darating ang mga solusyon sa kanilang mga problema. Pero ang tanging ko na ipangako sa kanya ay pag-asa. Pag-asang nakasalalay sa inyong mga kamay sa pamamagitan ng inyong kapangyarihang magluklok sa susunod na mamumuno sa ating bansa. Ako si Joseph Morong, ito ang aking biyaheng totoo. Grande ang konsyertong idinaos kagabi sa Manila Cathedral na kinatampukan ng sikat na pipe organ at ng ilang mang-aawit. Bahagi ng kinita sa konsyerto ilalaan sa mga biktima ng bagyo at sa pagpapagawa ng mga sira sa simbahan. Nakatutok si Connie Sison. Dinagsa ang 4th Manila Cathedral Basilica Pipe Organ Festival kagabi. Bukod sa pipe organ na pinakamalaki sa buong Asia, tumugtog din ang Philharmonic Orchestra kasama ang 5 choir mula sa iba't ibang colleges, universities, simbahan at government institution tulad ng COMELEC. Mahigit 2 oras tumagal ang one-night-only concert sa pangunguna ni Pinay soloist Camille Lopez Molina. French tenor Dominique Morales, Pinoy bass baritone Jesus Baang, at Austrian conductor Ernest Hetzel. Hango ang mga kanta sa likha ng kompositor na si George F. Handel na may tema ng Christmas cycle o kapanganakan ni Jesus. Grand kasi na simbahan na to, kailangan talaga grand ang palabas, hindi ba? Ilalaan ang nakalap na pondo para sa mga biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng at sa rehabilitasyon ng Manila Cathedral na may mga sira na. 50 taon na ngayon ang Manila Cathedral na itinuturing na ina ng lahat ng simbahan sa bansa. You can see cracks around. So dahil nga ngayon 50 years, we have to ascertain the structural integrity of this building. Connie Sison, nakatutok 24 oras.